Praise the Lord. To God be the glory. At muli sa pagkakataong ito'y samahan niyo ako sa panibagong content po na aking ipaglilingkod po sa inyo. Sa mga pagkakataong ito, ang paksa po na aking ipaglilingkod sa inyo. Paano natin makikilala ang tunay na apostol? Paano natin makikilala ang tunay na apostol na sinugo ng Diyos? Napakaganda po ng ating paksa na ito. At ito'y dapat po na lubusang marinig at maliwanagan ang ating mga puso, lalo na sa ating mga viewers at mga subscribers. Bakit po? Dahil maraming nagpapakilalang apostol Hindi lahat na nagpapakilalang apostol ay tunay na apostol na isinugo ng Panginoon. Di ba? Madaling gumamit ng titulo. Madaling magsabi, ako'y apostol. Pero, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang ano lang sila, hanggang pag-aangkin lang sila. Pero pagdating sa publiko, hindi nila kayang patunayan yan. Kaya nga sila hindi humaharap sa publiko Kung tatawagin yan, mga public debate. Halimbawa, si Renato Carrillo, malakas ang loob yan, magpakilalang apostol. Pero hindi yan napapatunayan yan sa publiko. Hindi siya humaharap sa publiko. Sa mga tinatawag na public debate. Kahit si Kibuloy malakas lang ang loob niya magpakilala siya ang Kristo, siya ang Diyos. Sabi niya, I am the owner of the earth. Pero sa mga pampublikong pag-uusap, maginoong pag-uusap, hindi yan humaharap. Bakit? Alam nila na wala silang aral na ihaharap. Yan ang katotohanan. Kaya itong paksa na aking pinapaksa sa inyo, ibinabahagi sa inyo, buksan nyo lang ang inyong isip at puso. Maliliwanagan po kayo. Makikilala ninyo kung paano nagiging apostol ang tunay na apostol na isinugo ng Panginoon. Kaya, si Apostol Arsenio Perion, bago siya kunin ng Diyos, napatunayan niya sa buong mundo, napatunayan niya sa mga relihiyon dito sa buong Pilipinas na siya ay tunay na apostol na isinugo ng Diyos. Hindi natutulan yan ng mga nagdudunong-dunungan ng mga debater ng mga relihiyon. Tulad ni Teofilo Ramos, golden tang debater ng iglesia ni Manalo. Hindi nila natutulan yon. Yung pagka-apostol. Dahil yan ay very biblical. Gayon din ang mga Sabadista. How many times na halos 5 beses na bumangga ang Sabadista. Gustong wasakin ang doktrina ng pagka-apostol. Pero, natibag ba nila yan? Natutulan ba nila yan? Hindi nila natutulan Kaya nga si Mr. Obidos, Ronald Obidos, ay umalis sa Sabadista dahil nagising siya sa katotohanan. Naliwanagan ang isip niya, ang puso niya, na ang pagsamba at sabat ng mga Kristiyano ay hindi Sabado, kundi araw ng Linggo. Praise the Lord. To God be the glory. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Paano nagiging apostol ang tunay na apostol na isinugo ng Panginoon?
Tingnan natin yung mga apostol na isinugo ng Diyos. Halimbawa, sila Apostol Pedro, mga apostol yan, sinugo ng Diyos yan. Pero si Apostol Pedro, bagamat ang nagsugo sa kanya ayon sa karunungan ng Diyos, ay ang Panginoong Hesukristo. Pero ayon yun sa kalooban ng Diyos. Sabi nung member ng Manalo, yun doon, ayon lang sa kalooban ng tao, doon ka nagkakamali. Ang pagkasugo ni Kristo sa kanila, yun ay ayon sa karunungan ng Diyos. Galing sa kaalaman, sa buong kaisipan ng Diyos. Magkakamali ba ang Diyos? Hindi magkakamali ang Diyos. Tao lang ang nagkakamali. Pero ang Diyos, hindi magkakamali. Kaya nga sabi sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 49, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. At ang ilan sa kanila lang uusigin at pagpapatayin. Yan ang mga sugo, inuusig. Kaya tayo, inuusig tayo. Ng iba't ibang mga sikta, yung ating ginagawang pangaral sa publiko. Public preaching, pagtanggap ng offering. Kinokotya tayo, inaalipos na tayo. Matatakaw ka sa mga pera yan. And hindi nila alam na lahat yan ay napupunta sa banal na misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Hindi sinabi na ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga papa, o di kaya sugong anghel, o di kaya sugong tagabasa. Sabi, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at ng mga apostol. Purihin ang Panginoon. Paano naging apostol ang isang tao? Susuguin ng Diyos. Dapat suguin. At ang pagsusugo ng Diyos, may mga paraan yan. There is the way of God kung paano niya susuguin ang isang tao upang gawing apostol. Yung 12 apostol, ano ang ginawa ng Diyos ng pagsusugo sa kanila? Ang Kristo buhat sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawan tao, at sinugo yung 12 mga apostol. Tinawag sila, mukhaan face to face, at binigyan ng misyon. Mukhaan yun na pagkatawag. Ayon sa kapasyahan, ayon sa karunungan ng Diyos. Hindi buhat sa kapasyahan ng tao yun. Mga kaibigan. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya, number 2, ang tunay na apostol, tinawag ng Panginoon. Si Moises naging propeta ng Diyos. Bakit? Tinawag. May tinig buhat sa langit. May kalakip na liwanag. Exodus chapter 3 verse 6. Diba? Acts chapter 9 verse 2 hanggang 1 hanggang sumusunod na talata. Si San Pablo, tinawag ng Diyos, may tinig, may kalakip na liwanag. Yan. Purihin ang Panginoon. Ano pa?
Si John the Baptist, naging propeta. Bakit? Inihula yan. Isaiah 40 verse 3. He is the prophet of the Lord, propeta ng kataas-taasan. Ang Kristo na suguin dito sa lupa. Inihula na yung batang ipapanganak ay maging tagapagligtas. May prophecy. Ay yung apostol, ang good man of the house. Paano naging apostol yan? Paano natin masasabi sa tunay na apostol na isinugo ng Panginoon? Bukod sa tinawag, sa tinig at may kalakip na liwanag, may special prophecy of the Lord Jesus Christ. Na He is the good man of the house. Mateo 24 verse 43. Bakit siya ang good man of the house? Alam niya ang hiwaga ng panahon ng pagbabalik ni Kristo. Yung last mystery revealed by God through the good man of the house. Yan ang panahon ng wakas. The good man of the house, the Apostle Arsenio Ferriol, he is the forerunner of the second coming of the Lord Jesus Christ. Ihahanda niya ang iglesia na banal. Ipepresent kay Kristo, iglesyang banal, sakdal at walang kapintasan. Praise the Lord. Yan ang tunay na apostol. Nahayag ang mga great miracles, mga sign and wonders. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 12. Lumakip ang mga tanda at mga himala sa ministeryo ng mahal na apostol. Ay yung mga dakilang himala na mga nangyari. Marami mga buhay na nabago. Ang iba mga drug addict, mga lasinggo, mga babaero, mga sugaron, mga mamamatay tao, nakalasampalatayan ng Kristo, ang Ibanghilyo na ipinangaral ng mahal na apostol, Arsenio Ferriol. Napalaya sa kasalanan, na bago ang buhay. Korinto chapter 5 verse 17. Na dati ang buhay walang direksyon, walang kapayapaan. Dati ang buhay pa-impyerno. Nung tanggapin nila ang Kristo, sampalatayan nila ang Kristo na ipinangaral ng mahal na apostol, nagkaroon ng tiyak na kaligtasan. Yan sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ay sa iba, pag namatay, kailangan pa magbayad ng pera. Magpadasal. Diba? Mga Katoliko. Pag namatay, magbayad ng pera, magpadasal. Para umahon sa purgahan. Laki ng binayad. How many years na kakadasal? Kahit isa, wala pa rin nakaahon sa purgatorio. Ano yan? Walang katiyakan na aral. Pero dito mga kaibigan at mga kapatid, tiyak ang aral natin sa biyaya ng Panginoon. Tiyak ang inyong kaligtasan. Tanggapin niyo ang Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Maraming sambahayan ang nabuo. Yung iba magpapakamatay na sana. Nung marinig nila ang pangaral sa palengke, nakasampalataya kay Kristo, na bago ang isip, na bago ang puso, nagpasyang naglingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang iyong abang lingkod dati, nalulung sa masamang ipinagbabawal na droga. Ay dati kami dyan sa Muñoz, mga sidewalk vendors. Na-influensyahan tayo dyan ng pinagbabawal na droga. Ay may pangaral dyan sa palengke, sa Muñoz. Biyaya ng Panginoon. Dyan sa Muñoz, sa Quezon City. Diyan natin nakilala ang tunay na Diyos.
Praise the Lord. Nabago ang ating buhay. Nakalaya. Eh kung walang tunay na ebanghelyo, walang pangaral sa publiko, ni hindi natin naranasan yang mabago ang buhay. Hanggang ngayon, problema ng lipunan sana. Salot ng lipunan. Problema ng gobyerno. Kaya yung pangaral sa publiko, ang laki na itutulong niya sa gobyerno. Laki ng tulong niya sa buong Republika ng Pilipinas. Kaya ang mga pinuno sa bawat bayan, kayo na mga mayor, mga kapitan, mga opisyal ng pamahalaan, dapat suportahan ninyo itong public preaching. So, huwag bawalan. Yung iba, naghahanap pa ng permit. Tapos, pababayari ka pa ng malaki. Isipin mo yan. Nung ma-assign ako dyan sa Rosales, Pangasinan, kukuha ng permit sa mayor. Isipin mo yan, ang laki ng singil Tapos, every year, i-renew pa daw yung permit Isipin mo yan. Public preaching, kailangan pang permit. Anong klase yan? Nasaan yung batas? Diba? Freedom of religion. Freedom of speech. Kaya itong mga politiko na parang hindi nagsipag-aral siguro ang mga ito. Walang alam sa batas Church and state. Bukod ang church, bukod ang gobyerno. Hindi pwedeng kontrolin ng Republika ng Batas, ang Republika ng Pilipinas. Ang government of the Lord, yung church. Bigyan ng freedom. Basta wala silang linalabag na batas ng Republika, may kalayaan sila para isagawa yan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yan ang tunay na apostol. Inuusig, kinukutya, inaalipusta. Kaya si Arsenio pero ito ang tunay na apostol. Tinawag, may special prophecy of Christ at biyaya ng Panginoon. Yang successor, very biblical din yan. Si Moises bago mamatay, pinatungan ng kamay si Josue. Isinalin yung kapamahalaan. Paano sinalina? Sinugo si Josue, pinatungan ng kamay. Kaya the apostle Jonathan Esperiol, he is the true apostle. Siya ang the successor of the good man of the house. Dahil ang tunay na iglesia, pinapangasiwa ng buhay na apostol. Purihin ang Panginoon. Yan ang tunay na apostol, mga kaibigan. Tanggapin nyo. Sampalatayanan nyo. Huwag yung mga kulto. Huwag yung mga huwad na mga Kristo na hindi naman Kristo. Diba? You believe the apostle of Jesus Christ. Receive the mystery revealed. Sila tumatanggap ng mga aral, mga hiwaga na mula sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at sa gabing ito naway, pinagpala po kayo sa pakikinig ng mensahe ito. Sumayin nyo ang biyaya, pagpapala, kapayapaan at pagliligtas ng ating Panginoon. To God be the glory.